hindi ko alam kung gaano ko kulang yung salita, di ba? Baka kulang ang oras pag nagpasalamat ka kay Lord eh. Kasi ang dami mong dapat ipagpasalamat. So, ang pinaka highlights or naging ano ni Lord sa akin, yung pagkilos niya, kasi you know naman na dati nagtatrabaho ako, nakikipagtrabaho ako. So, ang prayer ko lagi, Lord, gusto mo magkaroon ng yung trabaho na hindi maapektuhan yung ministry. Kasi gusto ko rin naman kasi nag-ministry. So, alam niyo naman kapag may hawak sa'yo, may hawak na amo sa'yo, kailangan pumasok ka. Even Sunday, pinapapasok ako dun eh. So, yun nga, I feel blessed kasi 4 years na hindi ako nagtatrabaho or walang employee. So, ang employer ko si Mrs. Employer ko pala si Mrs. Hindi, I mean, sorry. Ang greatness ni Lord doon, kasi yung mga panalangin natin, tinutugon niya. Di ba? Kasi mahirap talagang mag-ministry kapag kasabay ang trabaho. Ako, sa mga nagtatrabaho dito, alam niyo yan. Pero yung i-bless ka ni Lord na meron kang sariling pinagkukunang finances na higit pa dun sa ginagawa niya dati, no? Na nabayaran na yung ibang mga utang, di ba? Yung mga ganon, yun yung aking pinagpapasalamat na 4 years in the making na akala ko noon nung nagtatrabaho ko, hindi ko kayang bitawan ng trabaho ko because of this. Kasi kailangan may bread and butter ka para sa pamilya. Yan ang bread and butter mo eh. Pero nung tayo ng decision ako yun, hindi ko alam kung mabilisan ba akong mag-decide. Kasi nga, parang kinanti lang ako ng boss ko. Kinanti lang ako. Then, nag-file ako ng resignation. Actually, isa lang yun sa mga naging rason. So, ang dami ko kasi pwedeng ko nagustuhan eh. Pandemic time, alam niyo naman, nung unang nagsa ng pandemic is parang pag nagkaroon ka ng COVID something, babagsak ka na lang sa kalsada, ganyan-ganyan, di ba? Yung mga napapanood natin sa TV. So, noong time na yun, yung hotel na pinagtatrabaho ko ay ginawang quarantine facility. So, yung time na yun, isa yun sa mga factor na kung bakit nag-resign ako. Kasi for the safety ng pamilya ko, para hindi ako mahawaan or something gano'n. Pero ang daming factor na rin na pinag-iisipan ko na mag-resign, maghanap ng ibang trabaho. At praise God, hindi ko kailangan maghanap ng trabaho. Ang trabaho ko'y lumapit po sa amin. At hindi kami, yung pag may time, may mga happening sa church, ay nandun kami. Kaya hindi mo kailangan magpaalam, mag-leave, mag-file ng BL, sick leave or something. Dapat isa nga nakagawa ka pa ng hindi maling reason. Di ba? Lahat, maling reason na ginagawa mong white lies ba ang tawag doon? Di ba? Para lang magawa mo yung ganito. At praise God, hindi ko kailangan gawin yun. Amen! Di ba? Yun ang gustong-gusto kong nangyari ngayon sa buhay ko na nasa bahay lang ako. Di ba? Magkatrabaho pa kami ni Mrs. Di ba? At the same time, nakakapag-date kami. Yun yung hindi namin nagagawa dati. Amen! Praise God. Yung dating, alos every week, twice a week, nagde-date kami. Ay! Hindi. Ay, iba yung si Lord, diba? Galing. Iba si Lord. Alos every week. Ganon. Provision. Hindi namin kailangan gumastos. Para mag-date lang. Yun. Praise God. Nasa kabila ng akala ko dati, na hindi ko kaya bitawan ng trabaho. Nung binitawan ko, mas overwhelming na pagpapala pa yung mga dumating sa buhay ko. At nagagawa ko po yung mga gusto kong gawin sa ministry, sa buhay ko. May mga other activities pa ako nagagawa na hindi ko akalain na ginagawa ko na ngayon. Ayun. Praise God po. Amen.